Eto guys, nandito kami ngayon uli sa may Kujuhan ako and tignan niyo yung magagandang bulaklak. Ito po ay isang part ng mga bulaklak. Nagpunta na kami dati dito, kaya lang syempre pagka iba-iba ang season ng bawat bulaklak, no? Bulaklak po, may seasons kasi sila. Ngayon, ito naman ang season ng bulaklak na to. At makikita nyo, ayan, punong-puno po. Dahil mo kayo tinay, Papa. Ayan, napakaganda. Tignan nyo, ito, mga roses po yan. Ayan, dinadaanan ko. Tignan nyo po yung mga mountains kasi nasa bundok po talaga kami. Malamig. Malamig na. Ito. At ayan, no, asawa ko nahuhuli na naman siya. Makikita nyo po ang magagandang bulaklak. Iba-iba pong klase ng bulaklak. Ito yung mga small chrysanthemum. Parang ayan. Sobrang lamig. Napakalamig po kasi. Kaya makikita nyo, ang gaganda po ng garden. Ito yung style ng pag-ano ng garden. Ayan, ano, parang gusto ko siyang gayahin. Kondo Uchini Manisio. Koyate. Parang gusto ko po siyang gayahin sa aming bahay. Tapos ilalagay ko po yung mga nakuha kong mga magaganda pong stones. Yan. Para may displayan na rin po ako ng mga stone po. Ay may tree house doon, no? Tree house. Ito ang sarap. Kaya lang sobrang lamig. Hindi po tayo makakakain yan. May bahay po doon sa taas ng ibon. Ito, oh, ang gaganda. Iba-iba pong. Ito ay parang Meralco. Ito. Tignan nyo po ang magagandang bulaklak. Ayan. Dito po sa garden ng Kuju. Kapag kayo ay gusto nyong mag-travel for tourist travel at nang napili nyo pong travel lang bansa ay Japan, wag nyo pong kalimutang piliin ang Oita. At ayan, makikita nyo po ang magagandang bulaklak. Although marami po naman ding magagandang places po dito sa Japan, pero mas advice ko po na dito kayo pumunta sa may Oita Ken, dahil ang place po na ito ay talagang province po siya, pero ang lugar ay puro mountains. Yung nature lover po na mahilig mag-explore ng mga places and mountains and kinds of flowers and plants, ang mga trees. Ayan, ang advice ko po sa inyo ay ang Oita Ken. At ayun po, nakikita nyo ang ganda ng paru-paro. Kahapon ay nagpunta rin kami sa isang park
At nandoon po ang collection ng lahat ng paru-paro. Ayan po. Sobrang ganda nitong paru-paro na to. Kakulay niya yung bulaklak. Isa siyang agehatcho. Ayan. Siya ay palipat-lipat ng mga bulaklak para siyang nag-uuwaki. Siya ay namimili ng kanyang dadapuan. Kumbaga sa lalaki, siya ay tataksil sa bawat babae. Ayan. Ayan po, makikita nyo, napakaganda nito. Lavender, deep violet po ang kulay niya. At ito naman po, hindi siya red dahil may pagka-orange po siya na red. Guys, ayan, chrysanthemum. At ito po ay na-arrange po kapag mahilig po kayo sa mga flower arrangement, ito po ay ginagamit as ikebana. Ayan, ako po ay marunong din ng ikebana. Ayan, grabe, super ganda at nagbo-bloom na po sila. Ngayon pupunta tayo dito sa Bridge of Happiness. Ang Bridge of Happiness po ay meron tong para siyang sapa. Makikita nyo po. Wow! Ayun, nakikita ko na yung talagang ng mga bulaklak doon. Ayan, magdahan-dahan po tayong maglakad-lakad dahil medyo basa ang tulay at madulas. Dati ay nagpunta na rin kami dito. Pero ngayon po ay tuyo ang tubig. Wala po siyang tubig. Itong klase ng puno daw na to ay ikonchiki. Ayan, may pangalan po ang puno, eh. May pangalan po siya. At ayan, may mat pa. Ayan, makikita no administration office. Kuyuhan ako. And handun, makikita natin yung mga kumbaga palong ng manok ang tawag po dyan sa halaman na yan. So, ngayon ay season nila dahil aki ay autumn season. Medyo nagugutom na po ako guys, pero kanina may napuntahan kami doon na bilihin ang pagkain, kaya lang ay umuulan-ulan. Sa labas lang po ang kanilang table, hindi po syempre ang Papa Kuko! Timiru! Yan, chikay! Pa! Kuyo? Ha? Ha? Oh, beto. Nakamish. Putari. So. Tingnan natin. Kaya ko. Ilan no? Adyang mo ko ka. Toko. Nakahado. Ayaw naman din umuno ng asawa ko. Ito yung mga jars po na lalagyan po ng mga bulaklak o small things, pero malaki po ang impact nito. O yan po ay tawag po dyan ay isang klase ng ikebana. At tumingin po tayo ng flower arrange nila. Ayun, wala po masyado dahil yun po ay mga orchids lang. Huwag na tayo pumasok dahil basa po ang ating sinelas. Ayan ang mga maliliit na vases. Isang bulaklak lang at isang dahon. Yan, no? Parang flower arrangement lang sa isang table. Para sa table.
At ito, dito nga po ipakita ko sa inyo itong mga palong ng manok. Kumbaga, pero meron po siyang ID. At atin naman pong tingnan, Geito no Hanashi. Keito no Hanashi. Ito, Silesia argentea. Ayan. Keito po ang tawag nito sa Japanese. Ayan, makikita nyo, iba-iba po ang color. Pwede deep magenta. Deep magenta. Tapos meron pong yellow na gold yellow po ang kulay. At ang dahon ay lavender. Kulay violet na po siya. Makikita nyo. At ang paligid, foggy. Kasi nga po ay medyo maambon, malamig ang klima po. Napakalamig po ng klima. At ngayon po ay flower season ng autumn. Ito po ay mga autumn flowers. Ngayon dito naman po tayo sa begonia. Ito po ay ang begonia. Nakikita nyo, may iba-iba din pong kulay ang begonia. Meron tayong nakita dito na isang klase ng begonia na kulay pink, red naman po ang kanyang kulay, pero ang dahon po ay kulay green. At kung makikita nyo po doon ay may kulay white na ang dahon ay kulay green din, pero yung kanyang mga flowers ay puti. At sa kabilang dapo, makikita nyo ito ay kulay red, really red, pero ang dahon po niya ay medyo may parang pagka red green. Ayan po, parang hindi mo masabing purple, hindi mo rin masabing violet. Parang siyang nahaluan ng red and green mix. Ayan, papay ko. Ayan po, ito ay ang begonia. Ito ay mga begonias. Makikita nyo po ay napakalawak po nitong place na to, itong lugar na to. Ayan po, syempre mga matatanda na po, ano po sila ng cart, nag-rent sila ng cart, although mura lang naman yung cart na yan, 2,000 yen. Kung ika-convert po natin sa pera natin sa Pilipinas ay mga 1,200 lang po yan. At ayan dito, ito ay mga ajisai, hydrangea ang tawag po dito, pero tapos na po ito dahil normal na season ng tumutubo na ang hydrangea kapag summer. Papay ko. Ayan guys. Ngayon po, ito pong aking video ay magkakaroon po ng part 2 kasi sobrang laki po nito at mahaba po ang kakainin niyang oras, at yung battery po din po ng aking cellphone ay medyo naghihingalo na siya, medyo mahabol na lang po siya sa konting lines. Ito makikita nyo dito, mixes po ang mga bulaklak, meron din pong keito, ayan, tapos meron pong parang daisy, makikita nyo, tapos may parang maliliit na cosmos, at may lavender. Ayan, mix po to.
mixes ang mga bulaklak. Ito ay isang lavender. Tapos may daisy at may parang chrysanthemum. Ayan, makikita nyo. Tapos dito sa kabila ay ganun pa rin po mga begonias. Ayan, sila po ay pinag-drive ng staff, no? Diyan. Dahil medyo maulan-ulan po at mga oldies na sila. Hindi na nila siguro maani yung, ayan na naman yung paro-paro. Siya ay kakulay din ng mga bulaklak ang kanyang pakpak. Ito ay kulay red. Napakagandang kulay. Papay ko, kaya ko. May naririnig po akong lagaslas ng tubig yun. Yun ay sa kaninang dinaanan natin. At ito, ano kaya? Ngayon guys, puputulin ko na po muna ang aking video para po magkaroon ng part 2 dahil sobrang nga pong lawak nito at mahaba ang park na to, ang flower park na to. Mamaya po ulit tayo magkita-kita sa part 2. God bless and take care always. Bye bye.